Alright, welcome back. My name is Michael at ako ang inyong instructor dito sa Learn Technology Today. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano ang training ng mga nag-enroll dito. So, ipapakita ko sa inyo yung example o sample ng isang estudyante na kung saan siya ay zero knowledge. No? Nag-start siya as zero knowledge, wala talaga siyang alam sa simula, and then dinaanan niya yung ating roadmap. So, we have here our own roadmap. Kung gusto mo maging full stack developer or software developer or WordPress professional developer. At yung goal nga natin dito is magkaroon tayo ng work bilang developer at magkaroon tayo ng higher salary. So, tingnan natin kung paano naging progress niya dito sa training sa Learn Technology Today. Papakita ko sa inyo. Yan, yung nakikita natin sa ating screen ngayon. Ito yung ating website kung saan yung ating mga students ay nagla-login. Kaya kung kayo ay mag-aaral dito, kahit free courses lang ang inyong e-enrollan, no, dito rin kayo pupunta, magsa-sign up kayo, then magla-login kayo at pwede nyo nang ma-enroll ang mga free courses. So, nandyan yung ating mga listahan, kung ano yung mga kailangan nyo simulan, saan kayo magsisimula, and then hanggang sa maging kagaya din kayo ng mga estudyante dito. So, isa sa mga project na nire-require natin sa kanila, sa mga estudyante dito, at maging sa inyo, kung kayo man ay mag-enroll kahit sa free, ay kailangan ipakita ninyo yung inyong gawa. No? Kailangan nyo ipakita yung inyong code. Papasa nyo yan sa system natin, then i-check ko yan, bibigyan ko kayo ng feedback, and then makikita natin kung papasa kayo o hindi. Alright, so dito, isa sa requirements na hiningi ko sa kanila, at particularly dito sa course ng Laravel, ay kailangan ipakita nila yung finished product, yung end product, then ipakita nila sa video kung paano nila ginawa. Dito makikita natin kung kaya na bang i-explain at kaya na rin ba na buuin ng ating student, no, yung kanilang project. So take note, itong project na to ay isa lamang sa maraming mga projects na nire-require natin sa training. At ito siyempre tinuturo muna natin bago nila gawin. At kapag sila ay marunong na, gagawa sila ng sariling design. So ito ay sariling design ng ating isang student. At dito, play ko lang, no? I-off ko lang muna yung kanyang boses kasi nag-explain siya dyan. So dito, pinakita niya kung ano yung laman ng kanyang website. At sabi ko nga, hindi to, sabihin na natin, hindi to AI, no? Hindi to AI generated na website. Ito ay hard-coded. No, ginawa niya to using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and then yun nga yung Laravel natin, no? Since ang Laravel ay PHP. Okay, so locally hosted to. And makikita nyo nga, no, na yung kanyang pages is marami siyang, sabihin na natin, animation at marami siyang design. So, fast forward ko lang ng konti kasi medyo mahaba dahil nag-explain siya dyan. So, marami siyang mga features na nilagay. Ayan. So, may booking siya. And higit sa lahat, makikita natin yung code behind. No? At makikita natin kung gaano kaayos yung code na ginawa niya. Kung ito ay AI generated, madali itong ma-trace kung AI generated. Sapagkat makikita naman natin na yung kanyang structure ng kanyang code at yung mga instruction na binigay ko sa kanya, binigay ng course sa kanya, dapat niyang masunod yon. Ano? So, pag kasi ang isang website ay gawa ni AI, ang mangyayari dyan ay kung ano yung tinuro from the start, no, from basics na tinuro natin hanggang sa makarating siya dyan, hindi yun magiging kapareho nung ginawa nung simula hanggang ngayon. Kung AI ang gagawa nun, hindi magiging pareho. Kasi hindi naman alam ni AI kung ano yung tinuro dito. So, gumamit tayo dyan ng yung plain CSS, plain JavaScript, and then may mga pages din sa gumamit siya ng Bootstrap. And according nga doon sa ating instruction, kung ano yung specific instruction, kailangan makita dyan sa kanyang project. At higit sa lahat, kailangan niya ipakita paano in-install, no, yung ating Laravel na environment. Kasi pag hindi niya na ipakita paano niya in-install yon, ibig sabihin ay kung saan lang siya gumawa o kung paano lang niya ginawa. Pwedeng sabihin natin, hindi natin masabi kung yun ay ginawa na ng AI generated. But here, you can see na ine-install niya yung Laragon. At yung Laragon dito ay free software yung ginamit natin, no? Hindi siya yung paid na Laragon. Ayan.
So, ayan. So, pinakita niya from the beginning paano niya ginawa yung kanyang project. At napakahalaga niyan dito sa training sapagkat diyan masasabi kung ikaw talaga ay marunong na. Kasi marami ngayon nagpapanggap na developer. Marami nagsasabi software engineer sila pero AI lang ang gumawa. And right here, dito ang kaibahan natin, no? Mag-start sa basics, lahat ay hard-coded. No, makikita ka agad, pag pinasa nila yan sa system, nakita ko na hindi yan yung pinapagawa ko sa course o sa training at makikita ko yung traces ng AI no, na generate lang, automatic failed yun. No? So uulitin nila. Hindi sila makaka-proceed sa susunod na course sa training sapagkat hindi lalo nila magagawa yun. Dito pa lang gumamit na sila ng AI at pinagawa nila sa AI yung buong project. So, sa susunod na project, papagawa lang nila sa AI. So, hindi pa rin sila talaga marunong. That's why here, sabihin na natin na talagang mapupwersa ka na gawin yung project at panoorin at sundin yung instruction ng nagtuturo. No? So, by that kind of style, is ma-ensure natin matututo ka talaga. At sa end goal, pag naging marunong ka, tiyak magiging malakas ang loob mo para sa work na gusto mo. Kunyari, gusto mo mag-apply sa isang company bilang developer, gusto mo mag-apply as software engineer, or gusto mong gumawa ng project mo, magagawa mo lahat yon kasi marunong ka na. So ito yung project no, na ginawa ng ating enrollee dito ng ating student at kung saan ay from zero to advanced at patungo na nga sa professional ay matututunan niya ang marami pang skills bilang isang developer. At ito ang magbibigay ng laya maging sa atin kung tayo ay mag-aaral ng web development, software development. Kapag talagang natuto tayo dito, mapapalaya tayo sa mga sabihin na natin yung mga trabaho na hirap tayo, na kailangan natin talaga mag-overtime para kumita lamang ng malaki. Ang hirap pa naman sumakay ngayon sa transportasyon, sa krisis na dinadanas natin, napapalayo tayo sa pamilya at kailangan mag-google tayo ng maraming oras para lang kumita ng malaking pera. But with web development, full stack web development, software development, kapag nagkaroon ka talaga ng totoong skills dyan, pwede kang mamili kung gusto mo mag-work from home, kung gusto mo maging freelance, mag-develop ng iyong sariling app o website, magbenta ka online ng mga products na software, and then pagkakitaan mo yan as passive income. So, kaunti lang talaga ang totoong developer ngayon. Marami ngayon ay vibe coder, no? So, gumagamit lang ng AI para makapag-produce ng website. Kagaya nung ginawa ko, 15 minutes, no? Isa sa mga in-upload natin dito sa ating channel. Sa loob lamang ng 15 minutes ay nakagawa tayo ng 3 website, no? Doon sa video na yan, pwede nyo balikan yung ating mga post. Makikita nyo napakaganda nung nagawang website sa magitan lang ng simpleng vibe coding. At yun nga, sinasabi natin, once natuto kayo itong mga skills na to, pwede kayong mamili kung anong kumpanya yung papasukan nyo at mag-demand ng sweldo na gusto nyo. Sapagkat kayo ay marunong at yung business ay talaga nangangailangan ng mga developers na magagaling. So, kung ikaw interested, pumunta ka sa ating website, learntechnologytoday.net. Try mo yung mga free muna. Tingnan mo kung magkaka-interest ka. At siyempre, lahat ng trabaho mahirap, no? Mas magaang to. Mahirap siya sa unang tingin, pero kung masasanay ka, magiging madali yan. At nakaupo ka lang, at pwede ka sa bahay. Pwede mag-freelance, no? Yan yung maganda dito. At makapag-develop ka pa ng mga apps, software, benta mo, maging passive income mo, dagdag income. So, yun lamang po for this video. Magkita po tayo ulit sa ating mga susunod na topic. Bye po.